Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa kaganapan ni Chinita Princess kanina sa 8 Showtime. Kung saan, gulat na gulat nga po ang madlang people kay Kimi. And syempre, tayo, ang ating kilig na pag-shoutout naman ni Chinita Princess kay Papi kanina. Hoy, grabihan nga. Pag-usapan natin ngayon at alamin, pero bago po ang lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So, welcome back po again sa ating channel mga kakipi at tumako naman tayo ngayon sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita. So, narito po ang comment na napili natin basahin ngayong gabi. Shoutout po kay Miss Honey Joy Serigor. Sabi niya rito, hello Miss Gandara. Walang problema kay Kimi pagdating sa isang relasyon. Very loyal yan sa naging ex niya dati. Kaya nga nababash si Kimi kasi nadadamay lang sa mga bashes ni Paulo. Kasi nasa kay Paulo ang problema. Noon na 15 years na naghintay at gusto niyang makatrabaho si Kim. Ngayon abot kamay na niya dahil kay Direk Deo sa tambalan nila sa Linlang. Na di kaagad tinanggap noon ni Kim sa offer na tambalan nila ni Paulo. Gusto kasi ng mga Kimpaw fans, Miss Gandara, kung meron kasing mga blind item, syempre, iisipin ng mga Kimpaw fans na sina Kim at Paulo na naman ang nasa issue. Para sa akin lang naman, Miss Gandara, kung mahal or kung walang katotohanan tungkol sa issue, dapat sana magpa-interview si Paulo at linawin niya sa mga tao, especially sa mga Kimpaw fans nila. Para sa ganoon, hindi lumalaki ang issue. Naiintindihan ko, Miss Gandara, na ang gusto kasi ni na Paulo at Kim ng privacy at private ang buhay nilang dalawa. Kaya lang, gusto kasi ng mga Kimpawlansya na magsalita naman sila para sa ganun, hindi na lumalaki yung issue patungkol sa kanilang dalawa. Kaya marami ang nagagalit kay Paulo dahil nga hindi nagsasalita. Tulad ng mga post niya sa pictures nila ni Maha at yung pag-follow niya sa porno model. Paulo, kung magsawa ka na kay Kim at gusto mong makipagbalikan sa tambalan kay Maha, bitawan mo na si Kim. Ayan, grabe, may panggigigil naman. Nakomento itong si Miss Honey Joyce Rigor. Kasi gusto nga pong pagsalitain si Kim and Paulo ng mga issues. Pero yan naman kasi mga kakimpawi nasa lugar. Kung ako naman ang tatanungin, nagigets ko na gusto pong linawin, gusto pong itong ipalinaw kina Kim and Paulo Avellino. Yun din naman ang gusto natin mangyari. 'Di ba? Yung hangga't maaga, maging malinaw ang mga issues na kumakalat sa social media. And syempre, yung mga delulo, gusto agad po yan malaman ng Kimpawlanchas mula sa kanila kung totoo ba. Pero yung delulo mga kakimpaw, ayos lang na hindi sagutin ni Kim and Paulo for privacy sa kanila. Pero yung mga issues, abay dapat talagang nililinaw yan kung ako ang tatanungin. Ang kaso mo lang ay hindi kay Kim nor kay Paulo ko nakikita ang mali dito mga kakimpaw, kundi yung humahawak sa kanila. Minsan kasi, mayroon pong mga pumipikil dyan sa kanila. Manager, basta ganyan. Yung may hawak sa kanila, yun ang trabaho kasi nila eh. Sakupin ang desisyon ng Kimpaw sa kanilang career. Kumbaga dapat lahat ng yan may permiso nila. Para alam nila kung ano yung mangyayari sa career ng kanilang hawak na talent or artista.
Kaya kahit super sikat na ang isang artista, wala po siyang desisyon o hindi nila hawak ang desisyon ng mga issues. Dumadaan po talaga sila muna sa kanila, mga kakimpaw, bago magsalita. Basta issues na ang pinag-uusapan, kailangan po yan ay mayroong permiso. Hindi sila po pwede yung a-action na lang sila ng kanila. May pananagutan sila pag ganun. Kasi bakit hindi mo pinaalam muna? O, tinan mo anong nangyari. Yan, mga ganyan. Hindi ka na namin sagot niyan. Kasi ganito, di mo muna pinagpaalam. Hindi ako artista, mga kakimpaw. Hindi ko alam ang kalakaran dyan. Pero sa nakikita natin, mga series, mga kakimpaw, and para saan po ang manager, yun yung nakikita ko. 'Di ba, mga kakimpaw? Usually ganun, merong pumipigil talaga sa kanila. Hindi naman lahat ng issues kinakailangan pong sagutin. Yung iba ay intayin na lamang mawala or mamatay ang issue. Nagkukusa na rin naman. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa ating mga chika para sa gabing ito, mga kakimpaw. At unahin na nga natin pag-usapan. Ito nga po naging mensahe ni Kim sa kanyang ex, mga kakimpaw. Dahil sa kanilang segment, isa-isa po sila, no? Bigay ng mensahe sa kanilang ex. So, nabanggit doon ni Kim na hindi kita pinagsisisihan, pero hindi nababalikan. Kasi may mga alaalang dapat manatiling alaala na lang. So, syempre, pag dating kay Kimi, lahat viral. Syempre, pag si Kim ang nagsalita, talagang malaking usapin sa social media. Viral agad. Basta tungkol kay Kim ang pinag-uusapan. So, naging hati ang reaksyon ng mga netizens dito, mga kakimpaw. Yes, mga casual netizens ay nagbabahagi po na kanilang opinion. Yung iba ay pabor kay Kim kasi gano'n naman talaga dapat. Ex na, wag nang balikan. Lalo na kung niloko ka. Yung iba naman may halong pangbabash kay Kim and pangmamaliit sa beauty ni Chinita Princess. Grabe naman yun. Sabi nga po dito ng ilang comment, in fairness naman kay Kimi, very loyal ang image as GF. And hindi rin pakawalang girl ang image sa showbiz. Ang ganda, 'di ba, mga kakimpaw? Kasi diyan tayo isa sa super proud kay Kimi. Ang daming bagay na nakaka-proud kay Kim, pero isa na talaga ito, mga kakimpaw. Pero kahit anong ganda ng comment na yan, abay talagang sumisingit pa rin ang basher. May comment naman dito yung isa ng bobita lang ang image niya sa showbiz. Ha ha ha. O di ba? Tinatawanan niya si Kim. Okay na po yung bobita kaysa naman sa pakawalang babae. Kaysa naman sa malandi. Okay lang maging bobita kung madiskarte naman. At binibless ni Lord. Kaysa naman sa matalino pero masama ang ugali, wala pang marating sa buhay. Kasi hindi naman po talaga sagot parate ang katalinuhan. And saka matalino si Kim. Matalino si Kim. Madalas lang talagang nagiging lutang siya. Dahil sa dami rin ba naman ang ginagawa ni Kimi sa buhay. 'Di ba? Si Kim yung isa sa showbiz artist na ang daming ginagawa. Parang siya nga lang, yung mula Monday hanggang Sunday, may mga ganap, mga kakimpaw. So, sinong hindi magiging lutang din yan kung minsan pagpagod ka, pagpuyat ka, pag marami kang iniisip. Kasi hands-on din po si Chinita Princess sa kanyang business. Tapos bibigay din siya ng time sa kanyang mga fans. O, diba? Loaded na loaded ang utak. Pero matalino si Kim. Sadyang ayaw nyo lang talaga kay Kimi, kaya ganyan kayo magsalita sa kanya at hindi ina-acknowledge ang kabutihan ni Kimi. Kita nyo? Kino-compliment na nga si Kim, sisingit pa kayo. 'Di ba? Anyway, meron naman nagsasabing napaka-bitter naman ni Kim. Kasi nga 'di ba, hindi na daw babalikan ni Kimi. Sabi dito, bitter. Dapat no comment na lang sa ex.
Lalo na kung hindi naman binabalikan, di ba? Na para bang alam niya ang buong buhay ni Chinita Princess, mga kakimpaw. Paano mo nasabing walang nagtangkang bumalik sa kanya? Baka nga nagmamakaawa na yung ex niyan kay Kimi. Hindi nyo lang alam. Kaya paano nyo nasabi na hindi naman binabalikan si Kim? Naku, imposible yan. Dahil para silang nanalo sa loto pag naging jowa nila si Kim, di ba? Imposibleng hindi po sila sumubok na makipagbalikan at ayusin ang relasyon with Chinita Princess. Kasi nga, sila po ay makaka-realize kung ano at sino at alin lang naman ang kanila pong sinayang. Di ba mga kakimpaw, maganda, madiskarte, mabuting tao. Ano pa ba namang hinahanap nila na kay Kimi na ang lahat. Napaka-bubbly pa. Ang ganda ng personality ni Kim. Bonus pa ang pagiging super pretty and decente ni Kim Chiu. Wala na silang mahanap na kagaya ni Kim na dalagang Pilipina. Anyway, present naman nga po sa Showtime kanina si Kim. And grabe, hiyawan nga po yung mga tao kay Chinita Princess. At talagang nagulat po ang madlang people sa kanya. Kasi nga, gumawa po siya ng sound ng dragon daw. Hindi pa naman pwede. Dapat papangalanan lang kung anong animals, pero wala po munang sound. Pero si Kim na-excite po ata. Gustong-gusto nang i-shout out ang kanyang jowa. Ang kanya pong Jusawa. And for me, yung pagpanggit pa lamang niya ng dragon, mga kakimpaw, isasamang po yan sa patunay na si Paula Avellino po ay lagi pong nasa isip ni Kim. Tumatak po sa isip ni Chinita Princess. Dami naman kasing pwede example dyan ni Kim. Pero bakit dragon pa talaga ang nasa isip niya? Alam naman po natin kung sino po yung Year of the Dragon, mga kakimpaw, na compatible kay Horse, diba? Kaya talagang gulat na gulat din ang mga netizens sa kanya. Naman naman po tayo dito sa throwback nila Kim and Paula Avellino. Kung saan ay makikita nyo nga dito na couple po ang Kim Pao ng Kap. Yes, pink lang po ang kay Kim bilang girl and si Pao color black. Pero twinning is winning. Si Kim and Paula Avellino. Napansin rin po yan na ating mga ka-Kim Pao Lanchas. Sayang nga daw at hindi po couple shoes ang Kim Pao dito. Pero ganun pa man, malinaw naman po kung ano di umano ang relasyon ng Kim Pao. Kaya no need public apology, diba mga Kim Pao? Anyway, para naman sa next natin na pag-uusapan, tungkol nga po ito sa throwback nga. So, sino naman makakalimot yan, diba mga Kim Pao? Pero may istorya pa pala sa likod nito, sa reels ni Kimi. Sabi nga dito ang sabi ng may uncloud version pala ito. Paano lumipat yung upuan para aesthetic yung pic sa kanya sa jowa. Grabe naman ngayon mga Kimpaw. Sa totoo lang, talagang lumipat pa po talaga nila Kim and Paolo. Kala natin, nauna-una sila doon. Pero lumipat lang pala talaga ng pwesto ang Kim Pao. Anyway guys, hanggang dito lang po muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod na chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.